Wala na. Pag inani pa namin yan, kami din yung napagod na nag-ani. Wala namang kahit kunti man lang na papunta sa amin. Tila pagpapagod lang daw ang pag-ani at paghatid sa trading post kung wala ring kikitain ngayong triple na ang presyo ng krudo. Pakiramdam nila, mas mataas pa ang benta nila ng gulay noong pandemya at maraming namamakyaw noon na pang-ayuda na gulay sa iba't ibang lugar. Masakit man sa pakiramdam na wala man lang makuhang kahit konti para gagamitin ng mga pamilya. Ganun. Magtanim ulit kung talagang wala. Hindi kakulangan sa ani ang problema, kundi kung paano ito na ibebenta. Sa Atok, Benguet, kung saan kilala ang lugar sa malamig na klima at dekalidad na gulay, isang nakakagulat na sitwasyon ang kinakaharap ngayon ng mga magsasaka. Sa halip na abala sa pag-aani, may ilan sa kanila ang napipilitang ihinto ito kahit handa na ang kanilang mga pananim. Mga repolyo, carrots at iba pang gulay na dapat sana'y mapupunta sa hapag ng bawat Pilipino, ngayon ay unti-unting nasasayang at nabubulok. Ano ang tunay na dahilan sa likod nito? Bakit mas pinipili ng magsasaka na huwag nang anihin ang kanilang pinaghirapang tanim? At sino ang pinakaapektado sa ganitong sitwasyon? Sa paglipas ng bawat araw, hindi lang ani ang nawawala, kundi pati kita, oras at pag-asa ng mga taong umaasa sa agrikultura bilang pangunahing kabuhayan. Sa video na ito, aalamin natin ang ugat ng problemang ito sa Atok, Benguet, at kung paano ito sumasalamin sa mas malawak na hamon ng sektor ng agrikultura sa bansa. Wala na nga halos kinikita ang mga magsasaka sa Atok, Benguet dahil sa mahal ng diesel. Nagkakaubusan pa ang mga supply nito sa kanilang bayan. Kaya ang ilan pananim doon nanganganib na mabulok na lang dahil may ilang huminto na sa pag-aani. Wala pa rin sa Benguet. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, sa pagtungo nga natin sa mga farm sa Atok, Benguet ay tumampad sa atin ang napakaraming mga pananim na gulay na nanganganib nga na mabulok matapos ngang tumigil sa pag-ani ang mga magsasaka doon dahil sa oversupply ng gulay. Isa pa, Emil, sa iniinda talaga ng mga magsasaka doon, wala nang mabiling diesel sa kanilang bayan na ginagamit pa naman nila sa pagdidilig at iba pang aspeto ng farming. Hindi makaani ng pananim na repolyo si Elmo Tsuga sa Paway, Atok, Benguet. Nanganganib na itong mabulok na lang at maging pataba. Naghihintay kasi sila sa magandang presyo lalo't nung huling linggo ng Marso, wala silang kinita sa inihatid na ani sa bagsakan sa La Trinidad. Naipasa lang nila ito sa 4 to 8 pesos per kilo. Pero sa 15 pesos per kilo lang tatabla ang gastos nila sa pagtatanim, pag-ani at biyahe. Ganito po yung itsura nung nabubulok na repolyo sa isang farm dito sa Atok, Benguet. At nakakalungkot na maaring ganito na rin yung sapitin ng napakaraming mga repolyo dito sa ating paligid. Tumigil na po sa pag-harvest ng kanilang mga pananim yung mga magsasaka dito dahil kapag dinala daw po nila sa trading post doon sa La Trinidad, wala ring kita na bumabalik dahil sa mataas na gastusin nila sa krudo at iba pang mga expenses na kaakibat ng kanilang pagsasaka. Wala na. Pag inani pa namin yan, kami din yung napagod na nag-ani. Wala namang kahit kunti man lang na papunta sa amin. Tila pagpapagod lang daw ang pag-ani at paghatid sa trading post kung wala ring kikitain ngayong triple na ang presyo ng krudo. Pakiramdam nila, mas mataas pa ang benta nila ng gulay noong pandemya at maraming namamakyaw noon na pang-ayuda na gulay sa iba't ibang lugar. Masakit man sa pakiramdam na wala man lang makuhang kahit konti
para gagamitin ng mga pamilya, ganun. Magtanim ulit kung talagang wala. Sa Alcema Highway sa Atok, nakilala ko si Lincoln Elias. Nalugi rin sa pagdadala ng repolyo sa trading post noong huling linggo ng Marso. Pero nag-ani pa rin siya ng repolyo sa pag-asang makapagsalya pa ng 15 to 20 pesos per kilo. Suntok man sa buwan, maigi na raw ang sumubok. Para hindi masira sa halamanan, ibinta mo lang para may pagbili ka ng bigas lang. Ang fourth generation farmer na si PJ Heights, hindi mapaani ang nasa 5,000 kilo ng pechay dahil sa ibabayad pa lang sa mag-harvest, tracking, diesel at magpoproseso ng gulay sa trading post, lugi na raw siya agad. 6-4, ay parang namigay ka na lang. Wala, sir. Ano ho mangyayari dyan? Mabubulok na rin yan dyan. Nabubulok na talaga. Kasi hindi mo naman makonsum yan. Ang dami. Pero isa sa malaking problema ng maraming magsasaka rito at ibang bayan ng Benguet, wala nang nabibiling diesel. Sold out na mula March 21 pa ang diesel at gasolina sa 2 gas station sa bayan nila. Sa umiinit na panahon, kailangan pa naman ng regular na pagdidilig na ginagamitan ng makinang de-diesel. Lalo silang naiipit sa lumolobong gasto sa diesel na kailangan pang bilhin sa La Trinidad o Baguio City kung saan limitado ang pwede nilang kunin. Mahirap daw kumuha. Tapos yung nakausap ko kanina na may-ari, pupunta ka doon, ibibigay na presyo daw sa kanila. Yung presyo na nung patong, may patong na nung next week. Kaya nag-surrender. Kinukuha pa natin ang panig ng Department of Energy ukol sa kawalan ng krudo sa Atok. Sinisikap na rin nating makakuha ang panig ng Department of Agriculture, pero una nang sinabi ng DA, kailangan ng cold storage facility para sa oversupply at hindi mabentang gulay. Emil, yung katabing syudad nitong Benguet, ang Baguio City, nagdeklara na ng state of calamity para nga matugunan ang pangailangan ng vulnerable sector doon sa kanilang lungsod. Ngayong nasa National Energy Emergency ang bansa. Dito naman sa Benguet, Emil, tiniyak ni Governor Melchor Diclas na kinakausap nila ang lahat ng 13 LGU ng Benguet para yung hindi maabot ng tulong ng mga munisipyo, ang Kapitolyo raw ang tutugon sa kanilang pangailangan. Yan ang latest mula rito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. At sa huli, isang tanong ang iiwan natin. Sa dami ng pagkaing nasasayang, saan nga ba nagkukulang ang sistema? Sa magsasaka, sa merkado, o sa atin mismo bilang mamimili?